As a content creator working abroad, I work hard to give my family a better life back home and to give quality content on my videos for you guys to learn, be inspired, and to see. It's hard doing things on my own. It takes a lot of effort. But once you have a vision on how to do it, and deep inside your heart you fully believe that it's attainable and possible, then all you need to do is to prepare, work hard, and aim for it. Alright guys, what is up? Today, gumising ako na maaga para makakuha ng mga shots sa mga cherry blossoms dito sa lugar ko. And today guys, I will show you some kind of day in the life as a content creator and pagiging isang OFW dito sa South Korea. And I will show you some key moments sa mga life ko dito, sa mga ginagawa ko dito sa Korea habang nandito ako. Tapos yung mga daily routines and mga stuffs na ginagawa ko dito. And may reveal ako sa inyo ng mga sekreto ko dito sa mga ginagawa ko dito sa South Korea. So guys, ngayon pupunta na tayo sa bahay. Let's go! So, first up, pagising ko ng umaga, of course, maliligo ako. So guys, dito sa banyo ng bahay namin, madalang lang po ako dito naliligo. Kasi nga, marami po kami dito sa bahay, then pilahan po ang nangyari. Kaya, dito po ako naliligo. Kung nakikita niyo, wala po siyang shower. CR lang po to. Alam niyo ba guys kung anong ginagamit ko pagligo dito sa CR? Ang ginagamit ko ay ito. Ito, nilalagay ko dito. Tapos, pinapano ko yung tubig. Tapos, yung tabo ko, ito. Loko, no? Guys, wag niyo sabihin sa boss ko ha. Papagalitan talaga niya ako pag nalaman niya na yung, yung cup niya na pang toothbrush niya, ginagawa kong tabo. Siyempre, no, mga discarding Pinoy, ganyan talaga tayo pag medyo, didiskartehan talaga natin. So, yun. But, if I have a lot of time, doon ako banda naliligo. So, from the house, diyan sa bahay, hanggang doon, lalakad ako patungo doon. Kasi, masarap kasi tubig dito, mainit. And, magkapagpausok pa ako. Katulad ito. Kaya kahit winter guys, nagtitiis talaga ako pumunta dito kasi nga masarap ang tubig dito, mainit. Ano ba yan? Kaya nga lang, yung pagbalik talagang struggle talaga. Gaya ngayon, 2 degrees pa yung temperatura dito sa Korea. Lamig. Pagbalik nga, patay ako dito. Dito ka lang tanggapin, mutya ka baliwin, like a virgin. For the very first time. So guys, mahulog sensor. So guys, ngayon lalabas na ako, tapos na ako mag-shower. Tapos 2 degrees ngayon, talaga struggle is real talaga to ngayon paglabas ko. Lamig. Ang lamig. Sobra sa lamig. Ang lamig. Anyways, pagkatapos ko maligo, syempre kakain na. Ako kasi dito guys, gabi pa lang, nagluluto na ako ng ulam para kinabukasan pag gising ko ng umaga, pagkatapos ko maligo, kain na lang, hindi na ako magluluto kasi nga, short na yung time ko. Syempre, magpapahinga ka, tapos gigising ka ng umaga, tapos konti lang yung oras mo pag-prepare ng food, pagligo, tapos bihis ka pa, tapos papunta ka pa ng work. Ako kasi dito, hindi ako masyadong nagluluto dito sa bahay kasi nga, libre po kami ng lunch at saka dinner. So, ang inaalala ko lang is yung pang-almusal ko. Kung wala na akong time, syempre napapagod ka sa trabaho mo, tapos wala ka ng time magluto sa gabi, pagod na. So, ang ginagawa ko na lang, may tinapay naman ako, bili ako ng tinapay. So, yung almusal ko, minsan yogurt, tapos fresh milk, tapos bread. Tapos kung yun nga, pag may nasasayang ako, may niluto akong ulam, yun, kakain ako ng umaga. Ang hirap kasi sa abroad guys, is sa'yo lahat. Ikaw ang maglalaba, magluluto, ano pa ba, magtatrabaho, tapos pagdating pa dito, wala ka pang ulam, tapos may problema pa sa Pinas. Ako kasi guys, pag Sunday, chill lang ako, late nang gumigising, tapos nagluluto, naliligo. Pagkatapos niyan, magbablog na, tapos edit, tapos upload. Pag wala naman talaga akong ginagawa, kung hindi ako
nag-vlog, watch lang ako ng YouTube, movies, nagre-research, and kung wala talaga, tulog. Alam niyo ba guys na mahirap talaga mag-abroad kahit malaki pa yung sweldo nyo? Alam niyo ba kung bakit? Kasi for me, sa'yo na lahat. Loto, laba, trabaho pa, deal pa sa boss mong terror. Swerte yung mga kababayan natin na kasama nila yung mga pamilya nila sa abroad. Kasi may kaagapay sila. Pag ikaw lang yung mag-isa, nako sa inyo talaga lahat. Alam niyo, for me kasi I'm a family-oriented person. So, matitiis ko yung hirap ng trabaho, yung pag-deal sa boss mong terror, at saka yung mga workmates mo na hindi mo kasundo, tapos malayo ka pa sa pamilya mo and all. Alam ba ninyo kung ano ang hindi ko matitiis? Yung pangungulila o yung namimiss mo yung family mo, yung sadness dito na ikaw lang mag-isa, yun ang hindi ko matitiis. Kaya ako guys, minsan sa isang taon, 2 beses pa ako nagbabakasyon para makapiling ko po yung pamilya ko sa Pilipinas. Kasi nga, gaya ng sabi ko, I'm a family-oriented person. Iwan ko kung makaka-relate kayo sa mga hindi pa nag-abroad. But to those of you who are watching right now na nasa abroad o nakapag-abroad na, you know how it feels. Swerte ako, kami na nakapag-abroad sa Korea, sa US, sa Europe, sa Australia, sa New Zealand, basta sa mga free countries. Pero sa mga kababayan natin na nasa Middle East like sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi Arabia na marami pong bawal. I don't know kung paano ninyo dinidil yung mga kalungkutan nyo dyan, yung mga pangungulila nyo dyan sa pamilya nyo sa Pilipinas. Kaya ma'am and sir sa inyo lahat na nasa Middle East, sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, guys, saludo talaga ako sa inyo lahat. Kasi hindi po biro talaga mag-abroad dyan sa mga countries na yan. Lalo na sa inyo na minsan sa inyo, 2 taon, 3 taon bago maka-uwi sa Pinas. Iwan ko lang ako hindi ko kaya yan. Ops best, medyo drama na yun So ngayon sa pag-grocery ko naman dito sa Korea. Ako kasi guys, pag nag-grocery ako, konti lang po yung binibili ko. Kasi dati po, binibili ko yung kung ano yung gusto kong mga pagkain. Ang resulta, sira yung mga pagkain ko kasi nakalimutan kong kainin. Kaya ngayon, natuto na ako, ang ginagawa ko, I only buy what I need, not what I want. Teka, inom muna ako ulit ng kape kasi this coffee daw, pwede ka daw maka-teleport dito. So, i-try natin. 5 minutes daw, after mo ininom tong kape, tatalab na daw yung visa. So, inumin natin. So sa mga viewers natin at saka sa mga subscribers natin dito sa community sa channel ko, kung nakikita nyo ako guys o may mga friends kayo na ang sasarap sa buhay abroad kasi yun yung nakikita ninyo sa post nila sa Facebook or sa Instagram na masaya, gala dito, gala doon, bili dito, bili doon. Guys, that's our way of fighting loneliness or yung pangungulila sa pamilya namin diyan po sa Pilipinas. Pero guys, alam nyo ba sa likod ng camera or sa likod niyan, at the end of the day, bago kami matulog, bago namin ipikit yung mga mata namin, pamilya po ang iniisip namin. Kaya nga po kami nag-abroad para po sa pamilya namin. Mahirap siya pero kailangan for the family. Kaya kayo guys na may balak mag-abroad na nanonood ngayon, kung hindi man dito sa Korea o sa ibang bansa man, guys, payo ko lang sa inyo, kailangan tatagan nyo yung loob nyo, tapos magtipid, tapos i-enjoy nyo din yung sarili nyo paminsan-minsan, tapos shopping kayo. Kasi syempre, mag-shopping tayo para bayad sa sarili natin. Kasi syempre, bayad sa pagod natin dito sa pagtatrabaho sa abroad. Tapos, buy only what you need, not what you want. Kasi ako dati, 9 years na kasi ako dito sa Korea mahigit, I learned my lessons. Kasi dati, bili dito, bili doon. Tapos, ang nangyari, wala din. Hindi ako happy. Kaya ngayon, bumibili lang ako ng mga kailangan ko. Tapos guys, wag niyo kalimutan, wag niyong tipirin yung sarili niyo sa pagkain. So, kain talaga, kain. Kasi nga, katawan po natin yung puhon natin dito sa pag-abroad. And guys, don't forget to pray. Pray lang tayo na malusog yung katawan natin palagi para makapagtrabaho tayo ng maayos. Pero guys, depende po yan sa inyo kasi may iba naman tayong mga gusto, di ba, sa sarili natin. So, it's up to you once kayo na makapunta dito sa abroad. Lastly, to all of you who are watching right now na magtitake ng EPS TOEIC exam ngayong taon na to, good luck to all of you guys. I know kaya ninyo yan. I'm praying for you all na sana makapasa kayo. Break a leg. Guys, remember, as what Colin Powell said, there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Remember that guys. So that's all for today. Hope you get something from this video, and if you do, please don't forget to share and like, subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and pag-click na din yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. By the way guys, shoutout nga pala kay, wait, babasahin ko muna tong script ko. Shoutout kay Jira Cruz, kay Jeannie Induna, kay Junalyn Paloma, and kay Mark Tago Bader. So guys, that's all for today. Magte-teleport na ako kasi nga tumalab na yung power ng kape na
makaka-teleport daw. So, punta na ako ng palengke. Always remember to love more, hate less, and I will see you all guys in the next one. Take care, God bless. Peace. 1, 2, 3. Bakit dito ako napunta? Loko, sabi ko palengke BCR. Isa pa nga. 1, 2. Aray ko po. Isa pa. One more time. Pag hindi pa to, wala na to. 1, 2. Aray ko po. Mga sata. Wait. Babay na, babay.